Hello Team Authentic all over the world! Maraming salamat po sa nanonood ng ating Hainan series, yung pagpunta natin ng Haiko and Sanya. And in this episode, bibigyan namin kayo ng ultimate tip na pwede naming i-recommend sa inyo para din dun sa mga nagtatanong. Gagawin natin na mas mabilis itong vlog na to para lahat ng information madali ninyong makukuha. Simulan natin yan sa flight. So, wala nga tayong direct flights going to Hainan. And then, dalawa kasi yung pinaka-popular doon na airport. Yun nga nasa Haiko and then sa Sanya. So, kayo yung mamili kung saan nyo gustong pumasok and lumabas. So, mamaya namin kayo bibigyan ng kahit papaano idea kung saan ba dapat kayo lang pumunta or kung ano yung gusto ninyong unahan based sa kung anong klase kayong traveler. So, kami ang ginawa namin na ground trip tayo ng Haiko and binook natin siya directly sa Cathay Pacific and mas nakamura tayo. Nakuha lang namin siya ng 11,000 pesos. And doon sa binayaran natin, meron na yung meal, meron siyang in-flight meal, dalawa, yung Manila to Hong Kong, rice meal yun, and then yung Hong Kong to Haiko, snack. And then also, kasama na din doon yung 23 kilo na baggage allowance. Tag-isa kami doon ni Enzo. And then, yun nga, basta hindi tayo pwede dumaan ng China muna bago tayo mag-Haiko. So baka mamaya kasi meron kayong makitang flight na Manila to Shanghai, tapos Shanghai to Haiko. Minsan kasi mas mura yun. Hindi siya pwede. Based kasi doon sa rules nila, dapat manggagaling tayo sa ibang bansa. So pwede sa Hong Kong, Taiwan, and ano pa ba? Macau pwede din. Basta wag kayong dadaan doon mismo sa mainland China. Katulad din nung sa Jeju. Pwede tayong pumasok sa Jeju, basta hindi tayo magle-layover kahit saan sa South Korea. Now, pagdating naman sa hotel, paano ba tayo magde-decide? So, dalawa yung area doon na very popular. Una, yung mainland, kasi nandoon yung Haiko Mainland International Airport. So, usually nandoon yung 4 to 5 star hotels. Doon talaga. So, kung gusto nyo ng more convenient, as in doon lang talaga kayo. And then, mas alam namin, mas maganda yung beach doon. Meron na rin siyang beach na malapit. And then tayo, kasi hindi naman tayo magbe-beach sa Haiko. So, ang pinili naman namin yung doon sa Longhua na area. Yung Longhua area, yun naman yung parang pinaka-city center. Nandun naman yung pinaka-local vibe. Kung gusto nyo ng local, nandun yung mga kainan. And then medyo mas malalapit na siya sa mga tourist spot, as in walking distance lang siya. At ang hotel nga na napili natin ay ang Sun City Hotel Longhua. So yun, ang ganda na naging location natin, as in walking distance lang siya. Kung bukas pa sana yung Shiloh Snack Bar, as in, or Snack Street, as in mga 3 to 5 minutes walk lang. And then for us, nilakad lang namin yung Shiloh Old Street, pero mga 20 minutes. Medyo malayo-layo, pero kayang-kaya naman naming lakarin. Pati yung clock tower. Also, yung clock tower, pagtawid lang kasi yun ng Shiloh Old Street. So, lakad lang din. Kaya rin naman, ang sarap naman kasing maglakad doon sa Hainan or sa Haiko. And also, lahat na ng transportation, malapit-lapit na doon. Lahat ng mga dinator natin, as in from our accommodation, ang lalapit na nung mga bus stop. Punta naman tayo sa mga travel essentials na kailangan natin. So, unang-una, yung eSIM, make sure na meron yang VPN. Pero, based naman sa tinignan namin, parang lahat naman meron. Airalo, and then yung Klook, meron naman yan. Tapos, kunin nyo na, if ever, yung unlimited. Yung unlimited kasi parang wala pang 1,000 pesos. As in, pag sinabi unlimited, unlimited talaga siya. Wala ka talagang buffering na magaganap. As in, mas makakatipid kayo. And also, ano ba yung dapat ninyong gawin? Magdadala ba kayo ng cash o magwi-withdraw na lang kayo? Kami kasi nakasanayan na namin yung magwi-withdraw na lang. Kasi dati, nung nagsisimula pa lang tayo mag-travel, lagi kami nagpapapalit ng dollar. So, convert. At the end of the day, parang talo pa din. Mas maganda na yung isang withdraw lang, doon mismo sa bansa na yon. At least isang beses na kayo mag-charge. Pero again, meron dyang mga nagsasabi na may mga banks or minsan yung GoTime daw, and then yung GCash, yan daw yata mga wala daw ata yung mga charge. So, ayan yung gamitin ninyo. Basta mas convenient na lang talaga
na magdala na lang kayo ng ATM kasi yung meron pa kayong dollar. Kasi parang dun sa Haiku, parang ang konti lang doon nakita namin na merong mga money changer or yung currency exchange. And also, of course, kailangan talaga natin ng Alipay. Kasi yun talaga yung pinakapangunahin nilang mode of payment sa buong China. Basta ililink nyo lang doon yung credit card ninyo. And for us, 2 beses na namin siyang ginagawa. Safe naman. Never naman nagkaroon ng mga unauthorized na transaction yung mga credit cards natin. And also, ano ba yung mga apps na kailangan ninyo? Lagi na lang namin dito sa baba. Ayan, para lang just in case, madali ninyo siyang matatandaan. Yung translator, madali lang yan. Once na pinicturean nyo, or hindi pala, ayan pala yung pwede silang magsalita. Itatapat nyo lang sa kanila, or kayo pwede kayo magsalita, magta-translate na siya. And yung AMAP, yan yung gamit talaga namin pagdating sa navigation. And also, yung DD. Yung DD, kapag meron na kayong Alipay, directly, pwede na kayong mag-book ng DD. So, ayan naman, yung DD, yan naman yung parang Grab nila. And promise, as in, ang mura-mura talaga niya. So, kahit dito sa Pinas, hindi kami masyadong nag-Grab kasi nga namamahalan tayo. Pero pagdating doon sa China, parang okay lang na mag-DD or mag-car kasi ang mura lang talaga. Now, pagdating naman sa food, nakita nyo naman siguro, hindi naman kami naghanap ng mga fancy restaurant. So talagang sa ano kami talaga kumakain, sa mga food park, ganyan, karinderya, ganyan. And then, yung pagkain doon parang kung talagang titipidin mo, kaya ng 100 pesos per meal. Pero kung talagang gusto nyo talagang ma-experience yung Chinese na cuisine, yung 200 to 300 pesos doon sa Haiku, pwedeng-pwede na siya. Each per meal siya. So, yun. And then lahat naman yun, tumatanggap sila ng Alipay. Wala kaming kinainan na hindi tumanggap ng Alipay. And also, pagdating naman sa transportation, tumatanggap din ng Alipay, pero ito lang tip lang namin, medyo mas nakakalito kapag kayong Alipay. Kasi, yun nga, hindi tayo pwede magtanong. I mean, hindi tayo makapagtanong dahil ang hirap mag-translate. So, meron kasi silang procedure na i-scan, tapos pagbaba, may something like that, lalo na doon pagdating sa Sanya. So, ang ginagawa namin talaga, nagpapapalit na lang talaga kami ng barya. Kasi, 1 yuan lang kasi yung bayad doon sa bus. So, yun na lang, para pagsakay ninyo, hulog nyo lang kaagad yung bayad and then sakay na, upo na kayo. So wala na kayong aalalahan nyo pa na pagbaba, kailangan nyo uling mag-tap. Kasi ayun talaga napansin natin, di ba even locals nahihirapan talaga sila. Baka medyo bago pa lang yung ganong procedure doon sa lugar na yun, lalo na doon sa Sanya. Kasi yun nga, basta ang hirap. Meron silang pagpasok nila, itatap nila yung cellphone nila, tapos magkikreate siya ng QR code. And then pagbaba, itatap uli nila yung QR code na yon, doon na siguro ibabawas kung magkano. So, ang dami pang procedure. Unlike kung cash lang, ihulog nyo lang doon, and then, we are ready to go. And lahat ng pinuntahan natin na DIY, nagbus lang tayo. So, masasabi namin na very convenient and efficient yung bus talaga doon sa Haiku. Kahit malalayo yung distance, may times doon yung nagpunta tayo ng volcano, di ba? Grabe yun. Talagang 2 hours yung naging travel time natin. Pero ang binayaran lang natin, magkano lang? Yung pinaka-local bus, 1 yuan lang, which is 8 pesos. And then, yung tourist bus, yung medyo mas mahal. Ang binayaran natin doon ay 15 yuan. So yan yung mga pinuntahan natin, and then mamaya kami sa inyo magbibigay ni Enzo no ano ba yung mga favorite namin doon, ano ba yung mga tumatak sa amin. Basta lahat ng experience and recommendations ng mga naganap
sa huli na natin ilalagay. And now, pupunta naman na tayo ng Sanya. Yung Sanya naman ang tinaguri ang Hawaii of China. Papunta doon, sumakay lang tayo ng kauna-unahang circular speed train in the world at nabook natin siya sa trip.com. So, yon. Pag-book nyo naman kasi sa trip.com, super simple na lang. Lahat ng instructions i-email sa inyo. No need na ng physical ticket. As in, yung passport nyo na lang yung i-scan. Now, pagdating naman sa pagpili ng hotels sa Sanya, saan ba dapat kayong area magstay? So, meron kami napapanood. Ang pinuntahan lang nila Sanya. So, ang ginawa nila, nagpatalon-talon sila every 2 nights kung gusto nila ma-experience. Pero tayo kasi, limited lang, 3 nights lang tayo meron. So, nag-decide kami kung saan. So, tatlo kasi yung pagpipilian ninyo. Yung Haitang Bay na area, nandoon yung mga luxury hotels. And then, nandoon din pala ngayon na yung helicopter ride na akala namin meron dun sa Phoenix Island na wala na din. And also, pwede rin kayo sa Yalong Bay. Yung Yalong Bay, yun daw yung may pinakamagandang beach. Yun daw talaga yung crystal white sand, yung beach, and then yung dagat, as in, magandang-maganda daw. Tayo naman, doon tayo sa Dadonghai Bay nagstay, kasi yun, doon talaga yung mafe-feel yung kahit papaano, local vibe, ganyan, and then nandun lahat ng tourists, nandun lahat ng restaurants, may malls, kumbaga, yun yung area na buhay na buhay. For first-timers talaga, yun talaga yung advisable. And then, kapag ka naman halimbawa lang, gusto nyo talaga ng mas peaceful, dapat talaga doon kayo sa Haitang or doon sa Yalong Bay. Lalo na daw kapag mga honeymooners. Kasi doon, wala na kayong gagawin. Paglabas nyo talaga, dagat ka agad. And ang hotel nga na napili natin ay ang Sanya Lui Sea View Hotel. Kasi nandoon talaga siya mismo sa Dadonghai Beach. And then, maganda yung location, nandoon na yung ganap, nandoon yung mga restaurant, nandoon din yung nightlife, kung nagna-nightlife kayo. So, nandun tayo mismo sa beach. And then, ang sarap lang din doon mag-relax. Now, pagdating sa food, so doon nga sa hotel natin, or sa area natin, ang maganda doon, parang halo siya. Kung gusto nyo ng medyo saucy, ganyan, doon kayo sa beachfront. And then, meron doon mga restaurants na medyo mahal talaga. Now, kung katulad naman namin kayong on a budget, labas lang kayo. Alam nyo, meron na kami doon kinakainan na parang suki na tawag sa amin. Kasi talaga lagi kami kumakain. Sa totoo nga lang, kung sa Pilipinas yun, baka nga maghahati kami sa ulam. Kasi grabe talaga yung ulam. Sa totoo lang ha, sorry naman, hindi namin alam. Kasi di ba yung mga Pinoy, hindi naman ganun tayo kalakas sa ulam. So pakiramdam namin, yung siniserve sa amin na isang order, parang pang 3 tao, pwede siyang pag-share-sharean. So malaman ko sa Pilipinas, yung maghahati lang kami ni Enzo. Pero doon, syempre medyo nahihiya kami. Ang dami talaga. Kaya mura siya. Yung presyo niya nasa 200 plus pesos kasi nga malaki naman yung serving. So kung maghahati kayo, mas mura siya. May time doon, ayan, hindi na namin sabihin lang, yung last night na namin, kasi medyo busog pa naman kami. Tapos alam namin na hindi naman namin nauubos, pinapapak lang namin. Ang ginawa namin, nag-take out na lang kami para hindi nakakahiya. Nag-take out kami ng isang ulam and then 2 rice. Doon na namin sa hotel kinain. Pero mas mahal talaga yung pagkain sa Sanya kaysa doon sa Haikou. Yung sa Haikou nga kasi talagang local na local eh. Pati siguro yung mga kumakain as in locals talaga. Kakaunti or wala nga halos. Hindi ko alam kung napansin nyo na meron kaming isang nakita doon na westerner yung pagpunta natin doon sa crater. Gulat na gulat talaga ako kasi talagang wala talaga kami nakikita doon na foreigners bukod sa aming dalawa ni Enzo. Unlike sa Sanya, yung iba kasi doon naging tourist trap na, as in lalo na yung mga seafoods, grabe. Ang mamahal talaga ng pagkain sa Sanya compared sa Haikou. Transportation naman sa Sanya, super convenient and efficient din. Hindi rin namin na maintindihan kung bakit doon tuyuin kahit medyo malapit lang. Sa Haikou nga, 1 lang. So siguro nga kasi tourist din talaga yung iba na nagta-travel. Kaya mas mahal ng very light. So, pero mura pa rin, 16 pesos kada ride. And then lahat ulit ng pinuntahan natin doon, nagbus lang tayo. Ano ba yung pinakamalayo natin na puntahan? Wala, malalapit lang kasi pala yung pinuntahan natin. Hindi na nga kasi tayo lumayo. Kaya napaka-convenient. And yun nga, ang komportable din. Never din napuno yung mga buses na nasakyan natin.
And ayun naman, yung mga pinuntahan natin sa Sanya. And then guys, para hindi na tayo masyadong mahaba, lagay na lang namin lahat dito yung mga naging breakdown ng gastos natin. Pakipost nyo na lang. Kasi kung isa-isahin ko pa yan, baka abutin tayo ng 1 hour. And now naman, meron tayo ditong special shoutout. Meron ditong mga questions na sasagutin natin. Yung unang question, galing kay Navy Bulahan. Ano yung pangalan? Oo, sa YouTube kasi pangalan. Lagi din namin dito. Okay, yung question niya, thank you ha, pero ask ko lang, advisable ba isama ang 2 seniors late 60s na sila? Okay. Doon sa Haiku kasi, marami kasing ganap doon. For example, hindi nyo siya pwedeng isama doon sa crater. So, feeling namin, yung mga seniors, mas may-enjoy nila yung Sanya. Kasi doon nga sa Sanya, beach pa lang, may enjoy na nila. Unlike kasi doon sa Haiku, yung mga tourist spots kasi doon, as in medyo layo-layo. Meron doon, lalakarin ninyo ng mga 20 to 25 minutes. Ayan. Now, kung hindi naman sa inyo issue yung magta-taxi or magdididi, kasi mura nga lang, pwede din naman. Pero yun nga, mas malalayo doon yung mga tourist spots. Next! Next naman kay Sir Louis D. Garcia. Up to how many days of stay po yung binigay sa inyo ng immigration officer sa Haiku? 30 days. Allowed tayong mag-stay sa buong Hainan ng 30 days. Okay, next. Kay Francis Colioria ba to? Hello, Malan Enzo. Ask ko lang if may stamp ba passport nyo na sa immigration or parang sa Hong Kong lang nawala? Thanks. Actually, mga 10 na kayo nag-question. Oh no, importante rin talaga siguro is stamp, no? Yes, meron po. Yun yung maganda doon. Unlike nung tayo, nag-package tour tayo, wala kaming stamp. Ang i-stampan yung pinaka... yung permit. parang visa lang. Yung group visa. Okay, next. Last na tayo. Last question from Charles Zazuena. Hello po, pwede ba direct sa Sanya, Hainan? Andito kasi talaga yung maraming tourist. Haiku to Sanya, mga 40 minutes bullet train. Yes, pwede. Kahit saan kayo sa Hainan pumunta, pwede. Basta nga hindi direct, hindi kayo dadaan ng China, na mainland China. So, pwede kayong mag-Hong Kong, Sanya, or pwede naman kayong mag-Hong Kong, Hainan. Pero mamaya, bibigyan namin kayo ng mas maganda talaga na pwede ninyong gawin. Now, paano kapag meron kayong limited time lang? Haiku ba? Or Sanya? So, kayo talaga yung magdi-decide kasi kayo talaga yung traveler. Hindi naman namin kayo lahat nakakausap pa para payuhan namin kayo. Bibigyan na lang namin kayo nung talagang experience namin. Yung Haiku kasi, doon mo mafe-feel yung local vibe. As in, lahat talaga na makakasalamuhan nyo talaga locals. And then, mas doon, mas relax, tapos mas kaunti yung tao. Hindi naman mas kaunti yung tao, mas kaunti yung turista. Tapos yung mga tao kasi, marami, pero nagtutumpo kasi sa isang lugar. So for example, yung park na pinuntahan natin, yung Century Park. Doon, pagka naglalakad ka sa daan, wala tayong nakakasalubong. Tapos pagpunta mo doon sa Century Park, lahat ka na dito. Nandun pala lahat ng locals. So ganun siya. So kung gusto nyong ma-immerse, sa culture nila kahit papaano, punta kayo ng Haiku. And then, nandun kasi yung history. Nandun yung mga museum, ganyan. And then, yung Sanya naman, ito naman yung more on holiday na holiday. Yung gusto nyo lang talaga magbakasyon. Gusto nyo lang talagang ma-relax. Gusto nyo lang pumunta halimbawa na kumbaga sa atin, Boracay. Ganun. Oo. So, diretso kayo ng Sanya. Pagdating sa presyo, syempre, di hamak na mas mura naman sa Haiku. Pero, mas maraming pagpipilian sa Sanya. Yes. So, yan. Ang hirap din talaga mag-decide. Pero, kung kami ang tatanungin, maganda yung ginawa natin. Talagang tinuhog natin siya pareho. Nag 3 nights tayo sa Haiku and then 3 nights din tayo sa Sanya. Para pareho nating ma-feel. Kasi pumunta kami ng Haiku. Gusto na kasi talaga namin, yun yung sinasabi namin na Enzo, gusto kasi namin pumunta sa palengke. Alam nyo, sorry naman ang gaganda naman nung mga napuntahan natin. Pero kasi kami, nung nagpunta kami ng palengke, talagang tuwang-tuwa kami. Palengke na. Oo, kasi yun yung gusto namin makita. Ano ba tinitinda ng mga Chinese? Paano ba sila
mamili? Oo. Magulo ba? Nagtatawaran ba sila? Yun kasi gusto namin makita. And then, gusto rin namin nga kumain kasama talaga yung mga locals na hindi nga kasi yun yung na-experience natin nung una tayong Nag-China. nag-package tour. Yes. And then, pumunta rin tayo ng Sanya. Yung Sanya naman kasi naman. Ano nga ako? Island girl. Gusto ko rin kasi nafe-feel yung mga tropical na ganyan. And hindi siya nakaka-disappoint. Akala ko kasi noon, sabi ko kasi kay Enzo, itong mga foreign vloggers, hinahype. Pa-hype lang to Oo, ano daw, Hawaii of China, Dubai of China. Grabe, nung unang punta pa lang namin, gustong-gusto kagad namin yung vibe niya. At saka di ba nasa bus pa lang tayo, yung parang nag-city tour tayo guys, papunta sa ating hotel. Grabe na yung parang siya namin? parang yung sumasali niya siya sa kaluluwa namin ni Mills. Ang saya-saya namin. Ay, ito talagang gusto natin. Tapos ito yung hindi pa kami nakapunta ng hotel, ay labas agad tayo. Punta agad. Tapos ikagad natin yung room tour. Oo, para makalabas agad tayo. So, ganun siya. Hindi naman siya mas maganda yung beaches niya sa Pilipinas, pero sa totoo lang sa mga nagta-travel na katulad natin, ito kasi yung hindi natin na-explain Iba pa rin kapag nandun kayo sa isang lugar na parang iba't ibang lahi yung kasama mo. Yung minsan hindi mo na, naubad pa yung sombrero. Yung hindi mo na naiintindihan yung nangyayari sa paligid mo, pero lahat kayo nasa isang lugar dahil sa iisang tawag nito, rason. Gusto nyo ma-experience yung vibe nung mismong lugar na yon. Yung kasi hindi mo ma-experience. Kasi ang dami talaga nagsasabi, mas maganda sa ganito. Mas maganda sa ganyan. Ang hirap i-explain na, ito yung hindi, ito yung iba, yung nafe-feel namin ngayon. Totoo naman talaga na merong mas maganda, pero yung experience kasi sa bawat lugar yung tatatak mismo sa'yo. Pagdating naman sa mga tourist spots, ibang-iba rin kasi. For example, yung doon sa Haikou, may history, tapos mas bumabalik ka sa culture nila. Ganyan. So, medyo makaluma ng kaunti. Yung dito naman sa Sanya, yung pinaka tawag nito, yung tourist spot nyo naman, napaka-futuristic naman. So, yung mga buildings. Yung mga buildings. So, yun nga, yung contrast nila, parang magti-360 degrees kayo. Yun, pagka gusto nyong ma-feel yung China, punta kayo ng Haikou. Tapos pagdating nyo na ng Sanya, nasa China ba tayo? Parang modern na yung Sanya. Tapos yung vibe niya, parang hindi na to Sanya, parang ito na yung mga popular tourist destination. Parang ito na yung Danang, parang ito na yung Boracay, parang ganun yung makikita. Pero iba rin siguro na dagdag ng mga foreigners sa isang lugar. Kasi mas naiba yung vibe Yes. So ano ba yung ma-advise namin? Simple lang. Ang gawin ninyo, Manila to Haikou or Manila, Hong Kong to Haikou, and then punta kayo ng Sanya via speed train, tapos mag-Sanya, Hong Kong, Manila kayo. Ganun yung ginawa dapat namin. Pero that time nga kasi, first time nga kasi namin magka-Cathay Pacific. Pinagpilitan namin yung Cathay Pacific. Hindi, dapat Cathay Pacific tayo papunta pa uwi. Ganon. Oo. And then, ang laki din naman kasi nung naging savings namin. Pero just in case lang, gusto nyo talaga siyang ma-experience para hindi na kayo babalik ng Haikou. Bumalik pa kasi kami ng Haikou. So, yun na lang yung gawin ninyo. Papasok kayo, Haikou, palabas naman, Sanya. But then again, kung meron nga lang kayong limited time talaga, yung mga 3 nights, ayan, based dun sa mga napanood nyo sa amin, kayo talaga makakapag-decide kung saan talaga kayo pupunta. Ano ba talaga? Bakit ba kayo pupunta ng Hainan? Diba? Dahil ba sa history or dahil gusto nyo lang talaga sa beach? Yun talaga yung sagot doon. Kayo talaga yung makakaalam yan. Now, pagpunta sa Haikou muna, ano yung hindi mo makakalimutan sa Haikou? Yung pinuntahan or experience? Sa Haikou, yung hindi ko makakalimutan na experience doon, yung nagpunta tayo sa Clock Tower, yung sumayaw ako sa Clock Tower. Uy, nakaka-local yun. Kasi talaga yun Although, hindi pa kasi kami yung nagbablog. Nung nagsosolo pa ako, na-experience ko yan sa Vietnam. Sa Ninh-Binh. Sa Ninh-Binh. Kasi meron naman doon sa Ninh-Binh, yung parang bus. Tapos yung bus na yun nagiging restaurant na siya or nagiging bar. Tapos nagpapatugtog sila, di ba? Oo, tapos masyashonda na Vietnamese yung sumasayaw. At that time, happy-happy kasi pati yung mga foreigners yun yung ginagawa. Dito nga lang sa Haikou, sa Enzo yung isa-isa. Okay, sa pinuntahan naman, ang hindi kita makalimutan doon sa Century Park. Kasi di ba mayaman sila pero ang simple lang nilang mabuhay. Yes, exactly. Siguro din, yun nga yung sinasabi ko sa inyo sa post. Siguro kasi after yun ang dami-dami namin pinuntahan, pagod na pagod. Tapos pagpunta mo, nakaka-relax. Parang inisip namin, simple lang ng buhay. Bakit mo ba kailangan pumunta pa sa maraming lugar? Pwede namang nandito lang tayo sa isang lugar. Tapos ina-enjoy mo lang yung view.
And most especially, ine-enjoy mo lang yung oras kasama yung family. Yun kasi yung hindi nabibili ng pera. Eh. Ang ibig lang namin sabihin, kahit nasaan pa kayo, ang importante magkakasama yung pamilya, yun yung precious doon eh. Hindi na yung view, hindi na yung ganda ng lugar. Hindi na yung mahal na ginastos. Yes. Oh, iyakan na ba tayo? Charot! Pagdating naman sa Sanya, ano yung pinaka na-enjoy mo? Sa Sanya, yun dun sa beach, Dadong High Beach. Oo. Kasi gabi ang ganda, di ba, doon? Lalo nag-sunset, tapos pagtapos ng sunset, ng pagkagabi, nag-iba yung kulay. Yes. And yun lang, mga 50 steps lang. Mga 1 minute walk lang. Mga 1 minute walk lang, nandun na kaagad kami sa beach. And then also, kung gusto niyo naman ng view, yung sa pinuntahan natin na may view Ay, oo, dun sa scenic view. Yung scenic view, kahit doon lang kayo pumunta, makikita nyo na doon yung Phoenix Island, mapupunta nyo na, ano yung Hotel 3? Yung basta yun? Basta yun na yun. Oo, makikita nyo siya doon. The Crown Beauty Hotel. Oo, yun. Makikita nyo na rin siya doon. And then kung gusto nyo namang maiba yung sunset nyo, ayaw nyo sa beach, ang ganda din nung sunset doon. So, yeah. Ire-recommend ba namin sa inyo na pumunta kayo ng Hainan? Oo, baka kasi isipin nyo, free visa nga, or visa free nga tayo. Ang tanong, sulit ba? The answer is yes. Kasi, unahin na natin, mura naman yung pamasahe. 11,000, let's face the reality, may mas mahal na pamasahe pa yan sa Pilipinas. Charot lang. Oo, yun. Pangalawa, iba pa rin kasi yung pupunta kayo sa isang lugar na hindi kayo familiar. Not the usual Not the tourist usual. destination. Oo, kasi sino ba mag-aakala na yung Hainan pala, ganun yung itsura, diba? So wala kami expectations nung pumunta kami. And ang hirap talagang mag-research. Ang dami naming maling nagawa kasi wala talaga kaming ma-research kung, yun nga, yung balikan, saan ba kami dapat mag-exit, ganyan. Ano ba dapat yung gagamitin transportation. So, ang hirap niyang i-research. So, why not na puntahan namin and then kami yung dumiscover sa sarili namin. So, yeah, iba pa rin. Lalo na dun sa Haiku, doon mo talaga ma-feel yung Chinese Chinese talaga. Ibang-iba siya sa Hong Kong. Kasi nakakapunta naman tayo ng Hong Kong, nakapunta tayo ng Taiwan. So, ibang-iba talaga siya. And then, yung Sanya naman, kaya din kami doon na-amaze kasi hindi namin kilala yung China na merong magandang beach. Which is meron naman pala. And then, ganun na pala talaga silang ka-modern. Although, na-experience naman natin yun doon sa Chongqing. Kaya lang napaka-limited. Puro let's go, puro let's go. Hindi namin ma-appreciate yung ganda. Yun talagang appreciated namin yung ganda kasi hawak namin yung oras natin. And siguro, iba pa rin siguro talaga nagagawa na tayo mismo nagdi-discover ng isang lugar na hindi tayo nag-base sa kung ano yung napapanood natin, ano naririnig natin sa isang lugar. Kasi, mas nakikilala natin yung mga tao doon as mas nakikilala din natin yung lugar niya. Yes, na walang judgment. Ganun kasi yun. Yung experience namin na sinasabi namin sa inyo might not be hindi ito yung ma-experience ninyo. Kaya yung kinukwento namin based experience namin, yun yung nagagawa sa atin ng pagta-travel. Totoo. Natututo tayo, nagiging bukas tayo yung isip, puso at kaluluwa natin, and then mas naiintindihan natin lahat. At saka mas namumula tayo sa kung ano ba talaga ang totoo. Yes! And with that, maraming salamat po sa mga sumuporta ng ating Hainan series. And sana po may napulot po kayo sa amin. And magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating Trouble Vlogs saan mang sulok ng mundo. Bye everyone!